Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi. Sobrang init na naman, mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Ilang taga-suporta nitong kampo ni Duterte, dating presidente, ay nagkaroon po ng panic. Nagpanik sila, nataranta. Pero hindi po lahat, mga kaibigan. Ba't yung ilan po ay nataranta, nagpanik dahil di umano dito sa kumakalat na kahit anong oras po, anytime, ay pwede pong arestuhin itong dating presidente na si Duterte. Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang video na yan. Naku po, magtataka kayo. Yan pong lahat laman ng video at marami pang iba ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na. Samahan niyo po akong panoorin. Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting public opinion, punto de vista na naaayon ho dito sa ruling ng video. Panoorin po natin, mga kaibigan. Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Dico at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Ipinaaresto na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang dating tagapagsalita na si Harry Roque. Pero fake news daw yan, sabi naman ng isa pang dating spokesperson na si Salvador Panelo. Ano ba talaga? Alamin sa report ni Maricel Halili. Nagkokontrahan ngayon ang dalawang dating presidential spokesperson, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, kung totoo bang ipinaaresto na si Digong. Sabi kahapon ni Attorney Harry Roque, Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Dico at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. tinabla naman yan ni Attorney Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRD at sabi niya, hindi ko tinatawagan niya. Wala akong tinatawagan. Madali sabi, fake news. Walang bagong tugon dyan si Roque. Pero sa kanilang Facebook Live kanina, giniit niyang hindi siya fake news. May basehan aniya ang mga inilalabas niyang impormasyon. Bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. Lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources. No? At dahil ako naman yung naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Dagdag pa ni Roque, posibleng ang International Criminal Court ang maglabas ng arrest warrant o hindi kaya ay para sa kasong sedition, bunsod ng pagsusulong ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kabilang sa mga naunang isiniwalat ni Roque ay ang nalaman niyang balak na pagbuwag umano sa Task Force Davao. Tila senyales daw yan ng posibleng ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. April 2003, nang buuin ang Task Force Davao sa ilalim ng nooy Davao City Mayor Digong. 700 sundalo ang kasapi niya na layong protektahan ang lungsod laban sa terorismo. Pero mismong Armed Forces of the Philippines na ang nagsabi, hindi totoo ang alegasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive for the disbanding of the Task Force Davao. Sinegundahan pa yan ng AFP Eastern Mindanao Command.
itinanggi nilang bubuwagin ang Task Force Davao. Kung may kinalaman naman sa drug war investigation ng International Criminal Court o ICC, ang sinasabi ni Roque na posibleng pag-aresto kay Duterte, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi sila kailanman kinontak ng ICC. Wala raw alam ang DOJ sa sinasabi ni Roque. Kung ang pag-uusapan naman ay ang pagsusulong ni Duterte na humiwalay ang Mindanao, hindi na raw ito papatulan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, alright. Shout out News 5. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clip. Suportahan din po natin yan kapag may pagkakataon po tayo. News 5. Maraming salamat po. Eto, talagang hindi ito matapos-tapos na napakainit pong usapin sa social media. Ay, siyempre, bilang tayo ay maliit na vlogger, ay karapatan din po natin na ika nga po talakayin ito. Dahil tayo po ay namumuhay sa bansang Pilipinas bilang isang Pilipino na kailangan aware din po tayo sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. At muli gusto ko pong ipalaala sa aking mahal, masugid na taga-subaybay, bashers, mano hindi. Ito pong aking maliit na channel ay walang sino man na ako ay iniidolo dito. Mga kaibigan, kahit mapera ka pa, kahit bilyonaryo ka pa, kahit anong kasikat mo, kahit presidente ka pa, o anumang uri ng pagkatao mo na napakataas, never kitang idolohin. Kaya alam niyo ho kung bakit, mga kaibigan, para na sa ganun ho, maiwasan po natin ang ika nga po'y bias, maiwasan po natin dito yung may kinikilingan po tayo, sapagkat kapag ang isang tao, katulad po ng mga nangyayari ngayon, kapag tumingin po tayo doon sa pagiging idolo natin ng isang tao, lalong-lalo na kung ikaw ay isang presidente, ay hindi po natin kayang bigyan ng pagtatalakayan na kahit mayroon po siyang maling ginawa, ay hindi po natin papansinin. Diyan po mapasok, kaya ayaw ko po mag-idolo. Mga kaibigan, basta't nagtatalakay po ang aking maliit na YouTube channel, ay nagbabase po tayo kung anumang video na ipapakita po natin, mga kaibigan. At kung wala naman pong video, ay meron po tayong ika nga po ay nagbabase sa takbo po na ika nga po ay pangyayari, mga kaibigan. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Bumabarat po tayo kung kailangan banatan, pumapalakpak po tayo kung kailangan palakpakan, walang personalan, basta mayroon po tayong pinagbabasihan at tayo po ay hindi matatakot na ika nga po isiwalat, bigyan ng kaunting komento, basta't naaayon po sa ruling ng video. Kaunting paalala lang po yung mga kaibigan. Dahil alam niyo, dito sa usapin na ito, padaanan po natin ng kaunti itong kaunting word lang. Dito, pinagtatalunan to dito sa usapin na nagpanik. Talagang nagpanik ang kampo ng mga taga-suporta nitong dating presidente na si Duterte. Disclaimer lang po, hindi po lahat ay nagpanik, mga kaibigan. Para naman na maging patasyo tayo. Saan ho sila nagpanik? Dito na lang tayo magbatayo sa dalawang ito. Dalawang attorney. At mamaya-maya magbabasa ho tayo dyan sa comment section, mga kaibigan. Itong si Attorney Harry Roque ay inamin ho, isiniwalat, binunyag na tumawag sa kanya ang dating presidente na si Duterte, na sabi niya ay baka anytime ay mayroong aaresto sa kanya. Ibig sabihin ay nakakatunog. Tinalakay po natin yan, mga kaibigan. So, ngayon naman dito sa ruling ng video na ito ay lumalabas na pinaparatangan nitong ni Attorney Panilo, itong si Attorney Harry Roque, na fake news ang sinasabi ni Attorney Roque. Dahil tinanong daw ni Attorney Panilo itong dating presidente Duterte kung tumawag itong
Si Harry, kung totoo, si Atty. Harry Roque, ay hindi daw ang sagot ni Digong. Diyos may habagin. Talagang, alam nyo, kung hindi tayo magsusuri mga kaibigan, kung hindi tayo magsusuri sa mga pangyayari, at basta maniniwala lang po tayo, ay kayang-kaya po tayong paniwalayan ito kung ika nga po sa takbo ng kanilang mga tactical strategy. Alam nyo, hindi po tayo nagmamarunong. Hindi po tayo nag-alam-alaman, bagkus, tama po, wala po akong alam. But nagkakaroon po tayo ng kaunting pagsasaliksik para na sa ganon ay magkaroon po tayo ng kaunting knowledge kung ano man ang dapat talakayin natin. Katulad po nito, itong si Duterte, na ito namang ika nga po usapin na tinatanggi na hindi raw tumawag, ay lumang style na yan mga kaibigan. Playing safe. Para na sa gano'n, hindi naman sila malumural. Ay sabi ko nga sa inyo kung magsasaliksik tayo, pasensya na po, ito ay aking punto de vista, public opinion, na bahagi po ng ating pagtatalakay. Maaring ang punto de vista ko dito, ay naniniwala po ako na itong si Duterte, na dating Pangulo, ay tumawag dito kay Atty. Harry Roque. Itong si Atty. Harry Roque din po, ay kilala ko din ang pagkatao nito na napapanood ko sa TV. Dahil ito ay naging spokesperson ng Malacanang, tagapagsalita ng Malacanang, at kakasama rin ito sa Malacanang itong si Panelo. Ito po ay magaling na abogado, si Atty. Harry Roque, at siyempre alam naman niya ang ikakahinatnan kapag sinabi niya na tumawag sa kanya si dating presidente na nag-iimbento siya. Alam niya na paparatangan siya ng fake news. Kung talagang hindi tumawag itong si Duterte sa kanya, isasabihin niya ba naman yon sa harap ng social media, mga kaibigan? Ay live pa? Hindi naman tunto, hindi naman buang, hindi naman wala sa tamang pag-iisip itong si Atty. Harry Roque, para hindi niya maintindihan na pwede siyang questionin doon, pwede siyang sabihin fake news. Kung sasabihin niya sa live na ganun, mga kaibigan. Nakuha niyo po ba ako? Itutuloy natin. Kaya't naniniwala po ako na tumawag dito si Duterte, but ito po ang nangyari. Ayon po sa aking punto de vista. Maari nag-usap na itong dalawang ito na huwag na sabihin na aminin ni Atty. Harry Roque na tumawag talaga siya. Wala tayong magagawa kung ayaw aminin, mga kaibigan. Dahil para hindi mabisto na talagang ito ay nagpapanik na, mga kaibigan. Nakuha niyo po ba ako? Ngayon, ay naninindigan naman si Atty. Harry Roque na ayaw niya magsalita tungkol diyan. Kahit paratangan siya na fake news, ay ayaw niya sagutin itong banat ni Panelo na fake news siya. Dahil ayaw, nag-usap na ito, maniwala kayo sa hindi, mga kaibigan, ito ay isang punto de vista ko. At nansa ganun po. Hindi sila mabisto na talaga nagpapanik na ito si Duterte. Di ba? Bakit kasi hindi nyo tinawagan ang una ay si Panelo? Nagsisilos tuloy. Diyos mayo, mahabagin Santissima Malverena. Alam nyo, hindi na natin kailangan mag-aral lang abogado. Hindi na natin kailangan ano pang pinag-aralan na matataas upang sa ganon maintindihan natin ang mga galawan nito. But kung sinusubaybayan po natin, kahit nakikita lang po natin sa TV ang mga galaw nito, naku po, ay huling-huli nyo na ang mga taktika nito, mga kaibigan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Naniniwala po ba kayo na tumawag ito si Duterte kay Harry Roque? Kung naniniwala po kayo dyan,
Pwede ko kayong magbigay na inyong public opinion sa comment section. Ba't ako naniniwala na isang punto de vista public opinion na bahagi po ng ating pagtatalakay. Muli po, maraming salamat at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.